Kila Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po dumundulog sa inyo sa hapong ito upang hingin na pagpalain mo po, Panginoon, ng iyong mga salita. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa, ang aming pandinig, ang aming puso. Sa hapong ito, namin ang karunungan mo sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. So, ang sabi dito, isinugo ng Diyos ang kanyang anghel sa mga pastol upang dalhin sa kanila ang magandang balita ay sinilang na ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon, si Jesus Christ. Si Jesus Christ ang ating motibo. Sa hapong ito, amen? Dapat alam natin yung ating motibo. Sabi din sa Lucas chapter 2 verse 8 hanggang verse 14. Sunod-sunod na verse po yan. Sa 8, noon ay may mga pastol na nasa parang na nagbabantay ng kanilang mga tupa. Ang gabing iyon, tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila. Ang kaluwalhatian ng Panginoon. Pastol. Dumating ang anghel. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. Sa verse 10, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako ay may magandang balita sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao, sa lahat ng mananampalataya. Yan ang sabi ng anghel. Huwag kayong matakot. Kasi na-surprise sila ng liwanag na yun. Nang dumating ang anghel, ay natakot sila. O sabi ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Alam niyo ba, bago dumating si Kristo, ito'y nakahula na. At inaabangan na ito ng mga mananampalataya noong panahon niya. Malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sa 11, isinilang sa inyo ngayon, sa bayan ni David, ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Isinilang sa bayan ni David. Yun yung araw ng pagsilang ng Panginoon. Sa bayan ni David, yung tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Nagbigay ng palatandaan ng anghel. Matagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot sa lampin at nakahiga sa sabsaban. Yan ang sabi ng anghel. Sa 13, biglang lumitaw kasama ng anghel isang malaking hukbo, ang anghel sa kalangitan, at sila'y nagpuri sa Diyos at umaawit. Sa 14, papuri sa Diyos ay kataasan at sa lupay sa kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Nandun yung hukbo ng anghel at nagpupuri sa Diyos. Sa kataasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Kapayapaan sa isip, kapayapaan sa puso, sa mga taong kinalulugdan ng Diyos. Amen. Sa mga naniniwala sa Panginoon. Kaya kahit na 2,000 taon na pong nakalipas, mahigit,
inuulit-ulit pa rin natin to. Kasi marami pa rin ang hindi naaabot ito. Marami pa rin hindi nakaalam na mayroong isinilang na tagapagligtas. Bilyon pa rin tao ang walang kaligtasan. Amen? So yung magandang balita na yon ay isinilang ang tagapagligtas. Na dapat paniwalaan ng lahat ng tao na mayroong isinilang na tagapagligtas, ito nga si Jesucristo. Tagapagligtas ng mga makasalanan. Naparito ang Panginoon para siguraduhin ang ating buhay. Alam niyo ba na lahat ng tao makasalanan? At ang kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan? Ngunit dahil kay Jesus, hindi ka na mapupunta sa impyerno. Bagkus langit ang punta mo. Amen. Kailangan ang pagkilala sa Panginoon ay napakahalaga. Ang pananampalataya sa Panginoon ay napakahalaga. Maniwala tayo na isinilang siya para iligtas tayo. Dito sa Mateo, chapter 1, verse 18 hanggang verse 23. Sunod-sunod na verse. Ito kompletong detalye nito. Ang naganap ng ipanganak si Jesucristo, si Maria ang kanyang ina, at si Jose ay nakatakdang pakasal. Ngunit bago sila ikasal, nagdalang tao na si Maria. Sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit, dahil isang taong matuwid si Jose, na kanyang mapangasawa, ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, kaya binalak niya itong hiwalayan. Si Maria ng palihim. Kasi hindi pa siya nagsisiping, ay nagdalang tao na. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya si Jesus Christ, hindi siya similya ng tao. Siya ay Diyos na nagkatawan tao. Ginamit lang si Maria. Ngunit habang pinag-isipan ito ni Jose, napakita sa kanya ang panaginip ang isang anghel ng Panginoon na sinasabi nito sa kanya. Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Jesus ang kanyang pangalan. Jesus ay ipapangalan sa kanya ni Jose sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Si Jesus ay naparito para maging tagapagligtas ng mga makasalanan. Lahat tayo makasalanan. Walang taong matuwid. Ang sabi ng Biblia, lahat ng taong makasalanan. At ang bayan ng kasalanan, kamatayan. Physical na kamatayan, spiritual na kamatayan. Amen? Pagbabayaran ng tao yung kanyang kasalanan sa Diyos. At kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Amen. Ngunit dahil kay Jesus, maabsilto ka na sa iyong kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta.
Kasi hula na po yun. Ihinula na ng Biblia na darating si Kristo sa sanlibutan. Sa tuwing ito'y maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan ng Emmanuel ay kasama natin ang Diyos. Maglilihi ang isang birhen. Kasi hindi pa siya nasipingan ni Jose. Nagdalang tao na siya. Sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At tatawagin itong Emmanuel. Na ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Ang salitang Emmanuel, kasama ng mga mananampalataya. Paano naman kasamahin yung makasalanan? Kasi ang Diyos ay banal. Malibang ikaw ay sumampalataya at maging banal rin. Saka mo makasama ang Diyos. Amen. Dito sa Isaias 9:6, yung lumang tipan. Sundan natin. Para mapatunayan talaga natin na si Jesus. Yung namatay sa krus, para tubusin ang kasalanan ng sangkatawan. Isaias 9:6. Sapagat isisilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. At ibigay sa kanya ang pamahala. Yan siya ng pamahala. Sino magbigay ng pamahala? Ang Diyos. At siya tatawagin kahangahangang tagapayo. Yan yung katawagan sa kanya. Kahangahangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama. Pangulo ng kapayapaan. Yan ang katawagan sa kanya. Yung hula ni Propeta Isaias. Yung Jesus na napako sa krus, yun talaga siya. Yun talaga yung ating tagapagligtas. Kaya tatawagin kahangahangang tagapayo. Tawagin din siyang makapangyarihan Diyos. Tawagin din siyang walang hanggang Ama. Tawagin din siyang Pangulo ng Kapayapaan. Tao ba yan? Walang taong pwedeng maging tagapagligtas. Dahil ang taong makasalanan. Kaya ang Diyos mismo ang bumaba para magkataon tao para iligtas tayo. Amen? Walang taong karapat dapat maging tagapagligtas maliban sa Diyos na nagkatawan tao para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Amen. Makapangyarihan Diyos, walang Ama, Pangulo ng Kapayapaan, yun yung katawagan sa Kanya. Yan ang hula ni Propeta Isaias. Dito sa Deuteronomio, susundan natin yung lumang tipan, yung hula ng mga propeta. Para mapagtibay natin na si Jesus talaga yung ipinanak na tagapagligtas. Deuteronomio 18, verse 15 hanggang verse 19. Kung nagbabasa kayo ng Bible, pwede nyo itong susundan. Mula sa inyo, si Yahweh na inyong Diyos ay pipili para sa inyo isang propeta. Katulad ko, si Moises po ang nagsulat ito. Propeta si Moises. Dapat kayong makinig sa kanya. Ito ang kasagutan ng hiling ninyo kay Yahweh. Na kayo'y nagkatipon sa Sinai. Nung ilabas sila sa Egypto. Ang sabi ninyo,
Huwag mo na iparinig pagmuli sa amin ang tinig ni Yahweh. At ipakita ang kakilakilabot na apoy na ito, sapagat tiyak na mamatay kami. Kasi napakalaki ng boses ng Diyos. Malaki pa sa kulog. At ipinakita sa kanila yung kakilakilabot na apoy. Natakot sila. Ayaw na namin marinig ang tinig na yan. Ayaw na namin marinig, makita yung apoy na yan. Mamamatay kami. Sabi ng mga tao. Sabi ng Israel. Kaya mula sa kanila, pipili ako para sa kanila ng isang propeta. Katulad mo. Sasabihin ko sa kanya, aking kalooban at siya ang magsasabi nito sa mga tao. Sana hindi ng sino mang hindi makinig sa kanya na magsalita para sa akin. Sabi ng Panginoon ay mananagot sa akin. May pananagutan sa Diyos. Si Jesus ay tinawag din propeta kasi tagapagsalita siya ng Diyos. Ang sabi ng propeta, tagapagsalita ng Diyos. Amen. Tinawag din siyang propeta. Kasi tagapagsalita siya ng Panginoon. Ibinigay sa kanya ng Panginoon yung salita para sa tao. Para sa atin. At pinatunayan nito ni Apostol Pablo, ni Apostol Pedro sa Gawa, chapter 3, verse 22, verse 23. Sapagat sinabi ni Moises, wala sa inyo ang Panginoon ninyong Diyos ay pipili sa inyo ng isang propetang katulad ko. Hindi ninyo ang lahat ng kanyang sasabihin sa inyo. Kasi namang hindi sumunod sa propetang iyon ay hiwalain sa bayan ng Diyos at nilipulin. Kailangan natin pakinggan si Jesus. Maniwala kay Jesus. Amen. Kasi hindi makinig sa kanya, ihiwalay sa bayan ng Diyos at nilipulin ng Diyos. Mahuhulog ka sa impyerno kapag hindi ka nakinig kay Jesus Christ. Pag hindi ka naniwala kay Jesus Christ. Amen? Kaya kailangan, maniwala tayo kay Jesus Christ. Mapalataya tayo kay Jesus Christ at siya yung Panginoon tagapagligtas natin. Siya yung sinugo ng Diyos para magsalita para sa atin. Amen? Kaya lahat dapat ay maniwala kay Jesus Christ. Paniwalaan ang mga sasabihin ng Panginoon para sa atin, para sa ating kaligtasan. Amen. Kaya yung hula na yon, marami na po nag-aabang noon. Matagal lang hinintay bago dumating yung time na pagdating ni Kristo sa sanlibutan. Pagsilang niya, ginamit si Maria para ilabas ang Kristo. Dahil si Maria ay mananampalataya rin. Tulad din natin si Maria tao. Amen? Tao, hindi pwede sambahin. Kasalanan si mamba sa tao. Kasi ang tao na mamatay. Si Jesus, kahit namatay siya, pero muli siya nabuhay. Para ipakita ng Diyos na hindi siya kayang patayin. Mamatay siya para sa kasalanan ng tao. Kasalanan ng sangkatauhan. Kaya yung magandang balitang ito, patuloy natin ito pinapangaral sa mga tao sa buong sangkatauhan. Kasi marami pang walang alam sa pagsilang na ito. Kaya anong mangyari sa mga hindi naniwala? Lilipulin ng Panginoon. Mapapahamak ang kanilang mga kaluluwa. Kaya yung magandang balita na dala ng anghel sa mga patol, si Jesus Christ yun. Yun yung hula ng mga propeta. Yun yung tagapagligtas sa dumating sa sanlibutan. Para ialay ang kanyang buhay para sa sangkatauhan, para ialay ang kanyang buhay para sa ating lahat.
Amen? Naniwala ba kayo sa Panginoon? Kasi po ang kamay na naniwala. Isaiah ay propeta ng Diyos. Si Moses ay propeta ng Diyos. At napakarami pang mga propeta na gula nito. Dalawang propeta lang ginamit ko. Isang apostol. Si Pedro. Kung mabasahin po ang Biblia, ang daming propeta naghula sa pagdating ng Panginoon. 2,000 taon na po nakalipas, mahigit. Para siguraduhin ang kaligtasan ng mga tao. Ang Diyos mismo ang bumaba, kakilakilabot, para ibigay ang kanyang buhay, para ialay ang kanyang buhay, para sa katubusan natin lahat. Kaya huwag niyong gawing biro ang kaligtasan. Maging totoo kayo kay Lord. Lumakad kayo sa pananampalataya. Amen? Gawin natin totoo yung ating pananampalataya. Maging totoo tayo sa Diyos. Kasi hinahanap ng Diyos ngayon ang totoo, tapat. Totoo at tapat sa Kanya. Yun ang hinahanap ng Panginoon. Ngayon sa oras na ito, nasasaliksik lang Lord yung bawat isip, bawat puso ng tao. Alam niya yun. Kasi Diyos po siya. Nababasa niya ang laman ng ating isip, nababasa niya ang laman ng ating mga puso. Alam niya kung totoo ka sa Kanya, alam niya kung hindi ka totoo sa Kanya. Dito sa Lucas chapter 1 verse 41-42. Si Zacarias at saka si Elizabeth ay paras matanda na. So ang sabi ng Biblia, ay mga taong sumusunod sa kautusan ng Diyos at mga tuntunin ng Panginoon. Kaya sila kinalugdan ng Diyos. Sumusunod sa mga kautusan ng Diyos at tuntunin ng Panginoon. Sa bagong tipan na po yan. Si Elizabeth, matanda na. Pero binigyan ng Diyos ng anak. Ito nga si Propeta Juan Bautista. Nangaral at nauna sa Panginoon at naganda ng daraanan ng Panginoon si Propeta Juan Bautista. Amen. Hinanda niya ang daraanan ng Panginoon. Si Elizabeth ay isang mananampalataya. Sumusunod sa kautusan ng Diyos. Sumusunod sa mga tuntunin ng Panginoon. Dinalaw siya ni Maria. 6 na buwan pa lang siyang nagdadalang tao. Nung dalawin siya ni Maria. Nung marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan. At siya ay napuspos ng Espiritu Santo. At sumigaw siya sa galak. Sobrang kagalakan. Kung batiin siya ni Maria, na isa ring mananampalataya, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Si Juan Bautista nga. At siya napuspos ng Espiritu Santo at napasigaw sa galak. Ganon yung mga tao noong unang panahon na naghihintay sa Panginoon. Napupuspos sila ng Espiritu Santo at mayroon sila kagalakan sa kanilang puso. Kasi dumating na yung tagapagligtas. Ikaw ba naman makasalanan? Imperno ka. Ayan na yung tagapagligtas.
Ayan na yung tagapagtubos ng kasalanan ng tao. Di ba magagalak ka? Di ba ito yung nagagalak? Dahil meron na siya tagapagligtas. Taas ka po kamay na nagagalak. Yung may kagalakan. Imbes na impyerno tayo, langit ang punta natin. Kasi meron na tayong tagapagligtas. Si Jesucristo. Ang sino mang sumampalataya kay Jesucristo ay maliligtas. Napasigaw sa galak. Dahil pinuspo siya ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sino bang gusto mapuspos ng Espiritu Santo? Sino gusto mapuspos? Taas ang kamay! Woo! Pagkay Lord, huwag kang mag-alinlangan. Dalawang kamay. Kilalanin mo ang iyong tagapagligtas. Yung sa libutan nga, pinag-iabang nila yung mga ipinag-iabang nila, tayo pa kaya? Kay Lord? Napuspos siya ng Espiritu Santo at napasigaw sa galak. Sobrang kagalakan ang dala ng Espiritu Santo. Yung kapangyarihan ng Diyos. Ang awit ni Maria. Ang sabi sa Lucas chapter 1 verse 46-47. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Ang puso daw niya ay nagpupuri sa Panginoon. At ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Inamin ni Maria na ang Diyos din yung kanyang tagapagligtas. Amen. Alam niyo ba yung motibo talaga natin? Dapat mayroon tayong tamang motibo. Si Kristo ang tunay na diwa ng Pasko. Niwala ba kayo doon? Amen? Naniwala ba kayo doon? Na si Kristo ang tunay na diwa ng Pasko? Si Kristo ang tunay na motibo ng Pasko? Niwala ba kayo doon? Si Kristo ang tunay na motibo ng pagbibigay? Niwala ba kayo doon? Maraming taong ayaw ng Pasko. Ayaw na ayaw sa Pasko. Pero tumatanggap ng pamaskong handog. At natuwa naman sila. Amen. Ayaw ng Pasko. Pero yung mga handog ng pamasko, tumatanggap sila. Ayaw naman ng Pasko. Kasi wala naman sa Biblia yan. Ang mahalaga, yung motibo natin. Aniwala tayo na may sinilang. Hindi mahalaga yung araw, yung buwan. Ang mahalaga yung ating paniwala. May sinilang na tagapagligtas. Kaysa wala kang paniniwala. Pwede nga sabihin, Lord, happy birthday! Nababasa naman ng Lord yung ating motibo. Yung diwa ng Pasko, si Kristo. Yung motibo ng Pasko, si Kristo. Yung motibo ng pagbibigay, si Kristo.
Kasi binigay siya ng Diyos eh. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, mahal niya ang sanlibutan, mahal niya ang mga tao, kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Upang ang sino mang sumampalata, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang nais ng Diyos, magkaroon tayong lahat ng buhay na walang hanggan. Ayaw ng Diyos mapahamak ang tao. Amen. Ayaw ng Diyos mapahamak ang tao. Ang gusto ng Diyos, tayong lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Sino yung mga taong naghihintay sa Panginoon? Napuno sila ng kagalakan. Kayo nagagalak ba kayo? Dahil meron ka ng tagapagligtas, nagalak ka ba? Ang pagdalaw kay Jesus. Alam mo, sabi na 3 hari daw. Hindi po 3 hari to. Mga pantas ito. Pantas, hindi hari. From Persia to Jerusalem. Itong 3 pantas na ito. Kasi si Daniel, naging pantas sa Persia na ngayon ay Iran. Si Daniel ay isang propeta. Kaya nung mabalitaan ng 3 magi na ito, ng 3 pantas na ito, pumunta sila sa Jerusalem. Para dalawin ng Panginoon, para sambahin ng Panginoon. Alam niyo ba, mahabang panahon ang kanilang paglalakbay. Taon ang kanilang paglalakbay. Taon. Bago makarating sa Jerusalem, sa Bethlehem. Sa Bethlehem kasi isinilang si Lord ng kanyang pagkatawang tao sa Bethlehem. Taon ang bilang ng kanilang paglakbay. Kasi wala pa namang LRT noon. Wala pa namang bus noon. Wala pa sasakyan noon. Lakad lang talaga yun. Dati Persia yun. Na ngayon ay Iran. Doon si Daniel naghula tungkol sa Mesiyas. Tungkol sa Kristo. Sa Matthew chapter 2, verse 10 hanggang 11. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan. Galak na galak. Na makita nila ang bituin. Kasi ang guide nila bituin. Galing sa Persia, bituin yung kanilang guide. Sinusundan nila. Pagpasok sa bahay, nakita nila yung bata. Bata na po dito. Kung mabalitaan nila, sanggol pa lang, ipinanganak. Dito bata na po. Lumipas na po yung taon. Napiling na kanyang inang si Maria. Nagpatinapas na sinamba ang bata. Sinamba siya. Diyos lang ang sinasamba. Amen. Hindi pwede sambahin ng tao. Naintindihan nila yun. Kung ano yung ginagawa nila kasi mga pantas sila, mga matatalinong tao sila. At ito po, hindi lang po 3 pantas to. Hukbo ito. May mga kawal ito nakasama. Hindi yung papayagan ng kanilang kaharian na 3 na sila maglakbay. Nung panahon na mapanganib ang paglalakbay. Hukbo ito, marami. Nagpatala pa sila at sinamba ang bata. At tinandog din nila ang kanilang mga dalang ginto, insenso at mera.
Yung mga panghandog talaga sa Diyos. Yung ginto, panghandog talaga sa Diyos. Yung insenso, panghandog sa Diyos. Yung mera, pabango. Pabango po yan. Hinanda po nila yung galing sa Persia. Na ngayon ay Iran. Nakahanda yung kanilang panghandog. Kayo, paano ba kayo maghandog kay Lord? Paano ba kayo maghandog sa Panginoon? Paano ba kayo magkaloob sa Panginoon? Dapat ang handog natin may value, may halaga. Kasi Diyos ang ating hinahandugan. Dapat niriridihan. Dapat paghandog na may pagmamahal. May paghandog na mayroong pananampalataya. Amen. Ginto. Kaya mo bang maghandog ng ginto? Kaya mo bang maghandog ng mga bagay na may halaga sa'yo? Nakikita ng Diyos yung ating mga paghahandog. Nakikita ng Diyos yung ating mga pagkakaloob. Kung anong klase maghandog ang tao. Kung anong klase magkaloob ang tao. Handog na may pagmamahal. Handog na may panampalataya. Handog na mayroong katapatan. Amen. Matapos sila magpatirapa sa bata, inandog din nila sa kanya ang dalan ng ginto, insenso at mera. Amen? Dapat may value si Lord sa atin. Dapat nakikita natin yung kanyang pagka-Diyos. Nakita natin yung tagapagligtas natin. Ulitin ko, lahat ng tao ay makasalanan. At lahat ng tao ay papunta sa impyerno. Dahil lahat ng tao ay makasalanan, Romans 3:23. At ang kabayan ng kasalanan, kamatayan. Physical at spiritual. Mamatay ka sa physical, lahat naman tayo mamatay, physical. At kapag hindi ka napatawad sa kasalanan mo, mamatay pa rin yung kaluluwa mo. Mahulog ka sa impyerno. Ang impyerno walang lagusan. Ang impyerno napakainit. Araw at gabi kang tatangis doon. Ngunit dahil kay Jesus, pinatawad ka sa iyong kasalanan. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Imbes sa impyerno, langit. Amen? Para sa mga mananampalataya. Para sa mga nagtitiwala sa Panginoon. Para sa mga sumusunod sa Panginoon. Para sa mga tapat sa Diyos. Amen. Hindi biro ang ginawa ni Kristo sa krus. Para sa iyo, para sa akin. Kaya huwag mong gawing biro ang iyong kaligtasan. Huwag mong gawing biro ang iyong kaluluwa. Maging totoo ka sa Diyos. Kung yung mga magi galing sa Persia, napakalayo, pupunta ang Jerusalem, sa Bethlehem, naglakbay ng taon ng paglalakbay. Maraming proseso ang hirap ng paglalakbay para lang masamba yung isinilang na sanggol na ngayon ay bata na,
Kasi nung mabalitaan nila, bata, sanggol pa lang yun. Dahil sa haba ng kanilang paglalakbay, pagdating nila, bata na. Iba yung sanggol, iba yung bata. Amen? Ang pagtitiis sa kanilang paglalakbay para makarating lang sa isinilang na tagapagligtas, para sambahin lang, para handugan lang. Makita natin yung kahalagahan ng Panginoon sa buhay nila. Napakahalaga ng Panginoon sa buhay nila. Kaya ikaw, pahalagahan mo rin si Lord sa buhay mo. Pag hindi mo pinahalagahan si Lord sa buhay mo, ikaw rin lugi. Sa Diyos, walang mawala. Sa atin, maraming mawala. Kaya hindi sayang yung pag-upo nyo dyan. Walang sayang. Pag kay Lord, kahit ilang oras, pwede. John 3:16. Sapagkat kayo na lang ang pag-ibig ng Diyos. Sa sangkatawan, ano sangkatawan? Mga tao. At ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sinuman daw sumampalataya sa anak, kaisa-isang anak ng Diyos, hindi mapahamak. Ibig sabihin, mayroong kapahamakan sa mga hindi sumasampalataya. Kung doon sa mga sumasampalataya, buhay na walang hanggan ang naghihintay sa kanya. Sino bang gusto mapahamak? Wala. Sino bang gusto pumunta sa impyerno? Taas ka pong kamay, matapang, matapang. Hindi ito pelikula. Sabihin, sa impyerno na tayo magpakipakita. Hindi pero ang impyerno. Apoy yun, apoy. Yung matalsika ka lang ng mantika. Ang sakit. Yung masunog lang yung kamay mo ng apoy, masakit. Amen? Sino nakaranas dito matalsika ng mantika? Anong sabi nyo? Ang sakit naman. Aray! At saka lumalayo ka kasi masakit. Sino nitong nakaranas masunog? Taas ang kamay. Masakit ang apoy. Kaya huwag mo na subuking mapunta sa impyerno. Dahil doon wala kang lulusutan. Walang lagusan ng impyerno. Kaya kung gawing biro ang buhay. Ang sino mang sumampalataya sa kanya, hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pananampalataya ay tugon ng tao sa Diyos. Pag tinawag ka ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita, dapat tugunin mo siya sa pamagitan ng iyong pananampalataya o pananalig o pagtitiwala. Amen? Piliin natin na magkaroon tayo ng kagalakan sa ating puso.
nung batiin ni Maria si Elizabeth, gumalaw sa kanyang sinapupunan yung sanggol ni Juan Bautista at napuspos siya ng Espiritu Santo at napasigaw sa galak. Si Maria nagpupuri sa Panginoon. Nagalak ang kanyang Espiritu dahil sa Diyos ang kanyang kaligtasan. Ikagalak natin ang ating kaligtasan. Na ang pahalaga ng panampalataya sa isinilang na ito na tagapagligtas. Ito yung magandang balita na dala na manghil sa mga pastol. At alam niyo ba, ikinalat ito ng mga pastol. Pumunta sila sa bata, tapos lahat ng nakapakinig ay naganak din. Kaya magandang balitang ito, patuloy natin ito ipinapangaral sa lahat ng tao, sa sangkatauhan, kasi bilyon-bilyong tao ang wala pang kaligtasan. Ipinagsisigawan natin ang pagsilang ng Panginoon na ito. Ito yung magandang balita na dala ng anghel sa mga pastol. Na ikinalat ng mga pastol. Ibinalita ng mga pastol sa mga tao. At lahat na nakabalita nito na mayroong panampalataya na galak. Amen. Nagkaroon sila ng kagalakan. Sa kanilang mga puso, mayroon na tayong tagapagligtas. Amen? Si Jesus ang magandang balita. Nadala ng anghel sa mga pastol. Isinilang sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Pag sabing Kristo, tagapagligtas yan. Amen? Nagalak ba tayo? Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya patuloy natin ipinapangaral sa mga tao ang pag-ibig ng Diyos na ito. Patuloy natin ipinapangaral ito sa sangkatauhan na marating ang lahat ng pag-ibig ng Diyos. Tayo nga po'y tumayo at lumapit tayo sa Panginoon. Lahat na may panampalataya ay tumayo. At magalak. Maraming ayaw ng Pasko. Pero tumatanggap ng pamaskong handog. At nababakat naman sa mukha nila, masaya sila. Kung ayaw ng Pasko. Yung gusto ng Pasko, taas ang kamay. Basta tama ang motibo mo. Si Jesus ang iyong motibo. Si Jesus ang diwa ng Pasko. Si Jesus ang motibo ng Pasko. Si Jesus ang motibo ng pagbibigay. Basta tama ang motibo mo, sasamahan ka ng Diyos. Hindi mahalaga yung araw, yung buwan. Ang mahalaga na niwala tayo na may sinilang na tagapagligtas. Kaysa wala kang paniniwala,
Hindi na importante yung araw, yung buwan, kung kailan ipinanganak. Mahalaga yung panampalataya sa ating mga puso. Naniwala tayo na may sinilang na tagapagligtas. At yun nga yung hinula ng mga propeta. Yung namatay sa krus. Para tubusin yung ating mga kasalanan. Yun ang nagdala ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Salamat, Panginoon. Dahil hinandog mo ang iyong sarili para sa amin. Tinubos mo kami sa aming mga kasalanan. Salamat, inalay mo ang iyong buhay para sa aming lahat. Salamat sa pag-ibig ng Diyos. Ipagsigawan natin ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao, sa sangkatauhan. Pagsigawan natin na isinilang na yung tagapagligtas. Kahit 2,000 mahigit na po ang nakalipas. Ulit-ulitin natin. Para sa mga hindi pa rin nakapakinig, makinig kayo. Kahit na 100 ulit na pagpapasalamat na gagawin natin, hindi sasapat yung ating pagpasalamat sa ginawa ng Diyos para sa ating buhay. Kahit milyong times tayo magpasalamat, hindi sasapat sa ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Ng buhay at kaluluwa dapat natin pakita at maintindihan. Narito ako, na magandang balita ng dala ng anghel. Ito'y magdudulot ng kagalakan sa lahat ng tao. Na Espiritu, uspusin mo. Magpuri tayo sa Diyos, umawi tayo sa Diyos na may kagalakan. Palakasin mo. Ikaw ang puspusin tayo ng banal na Espiritu na kanyang kapangyarihan. ng buhay at kaluluwa ko. Narito ako, umibig sa'yo. Ang puso't isip ko ngayon'y bago. I-welcome natin ang Holy Spirit sa ating kalagitnaan Upang makamit mo buhay at kaluluwa ko. Walang katulad. I-welcome natin Ang ang presensya ng banal na Espiritu sa ating kalagitnaan. Sumasamba sa'yo Ang kapuspusan ng banal na Espiritu, ang kagalakan na dulot ng Espiritu ng Diyos sa ating mga puso. Banal na Espiritu, puspusin mo kami. Banal na Espiritu, Hipuin, puspusin mo kami. palakasin mo. Punuin mo kami ng kagalakan ng aming mga puso. Ikaw ang kailangan Kailangan ka namin. ng buhay at kaluluwa ko. Narito ako, umibig Nung sa'yo. pinati
lumapit. Ang puso Napuspos siya ng Espiritu Santo. Napasigaw sa galak. ngayon'y baguhin mo upang Ang pagsusumba po namin mo sa Diyos buhay na at buhay. kaluluwa ko. Na mapuspos kami ng Walang Espiritu Santo. katulad At magalang ang aming mga puso. pag-ibig mo. Dahil ang Diyos ang aming tagapagligtas. Sumasamba sa iyo sa Espiritu. Magpupos tayo sa Panginoon. Isip ko ngayon'y baguhin Nasahin natin ang Espiritu Santo. upang makamit mo buhay at kaluluwa ko. Maging yung mga nanonood sa Katulad YouTube, sa Facebook, sa Tumawid, sa ang internet. pag-ibig mo, Diyos. Mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Sumasamba sa iyo sa Espiritu. Mapuno kayo ng Panginoon. Ang puso Dahil sa magliligtas na ginawa ng Diyos sa ating mga kaluluwa. ngayon'y baguhin mo upang magamit mo buhay at kaluluwa. Walang malayo sa Diyos. Kaya kang abutin ng Panginoon. Katulad ang pag-ibig mo, Diyos. Sumasamba sa iyo sa Espiritu. Paganahin natin ang ating panampalataya. Isip ko Maniwala tayo sa mga salita ni Jesus. ngayon'y baguhin mo Paniwalaan natin upang ang ating Panginoon. Dahil ang makinig sa Kanya ay pagmalain ng Diyos. Ang hindi makinig sa Kanya, ihiwalay sa Panginoon at nilipunin. Yan ang sabi ng Diyos. ang pag-ibig mo, Diyos. Pagmalain ang Lord ang hapong ito. Sumasamba sa iyo sa Espiritu. Hindi ko ang pagpuhos ng Espiritu ng Diyos sa aming pagtitipong ito. Isip ko, ngayon'y baguhin mo upang baga at I-desire natin sa ating mga puso ang Espiritu ng Diyos. ang Tanggapin natin ang Espiritu ng Diyos. Sabihin natin, Banal na Espiritu, puspusin mo ako ng iyong kapangyarihan. puso't isip Punuin mo ako ng iyong kagalakan. ngayon'y baguhin mo upang magamit mo buhay at kaluluwa ko. Wala Ang sinang gustong lumapit, lumapit. ang pag-ibig mo, Diyos. Sumasamba sa iyo sa Espiritu. Ang puso Ang nais, ang gusto sa Lord lumapit. ngayon'y baguhin mo upang magamit mo buhay at kaluluwa ko. Walang katulad ang pag-ibig mo, Diyos. May panampalataya ka ba kay Jesus? Sumasamba sa iyo. Ideklara mo sa iyong puso na si Jesus ang iyong Panginoon, tagapagligtas, tagapagtubos ng iyong kaluluwa. Ako po'y manalangin.
Sumunod kayo sa maiksing panalangin. Sabihin natin, patawad Panginoon sa pagkukulang ko, pagkakasala ko, sa isip, sa salita, at sa aking mga gawa. Patawad po. Patawad po sa pagtanggi ko sa iyo. Patawad po sa pagpaliwala ko sa iyo. Patawad po kung wala akong panampalataya sa iyo. Patawad po kung napukos ako sa sanlibutan at pinaliwala kita. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Patawad po sa lahat ng aking karumihan, sa lahat ng aking mga kasalanan. Patawad po kung 20% na binigay ko sa iyo. 80% sa sanlibutan, patawad po. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Patawad po sa pagtanggi ko sa mga salita mo. Patawad po sa pagsisinungaling ko. Patawad po sa takot ko. Sa pag-alinlangan ako sa iyo, patawad, Panginoon. Patawad po sa kawalan ng pananampalataya sa iyo. Magpalinis tayo ng ating mata. Magpalinis tayo ng ating... Lord, linisin mo yung mata ko. Sunod ka sa prayer. Linisin mo yung mata ko. Linisin mo yung isip ko. Linisin mo yung puso ko. Linisin mo yung kamay ko. Linisin mo yung bibig ko. Nang iyong dugo, dugo na tumupo sa aking kasalanan. Sige po, hingin natin ang tawad sa Lord. Sabi natin, patawad mo, linisin mo ng dugo mo yung aking mata. Linisin mo ng dugo mo yung aking isip. Linisin mo ng dugo mo yung aking puso. Linisin mo ng dugo mo yung aking kamay. Linisin mo ng dugo mo yung aking bibig. Patawad po. Ano man nasabi ko na hindi maganda, hindi tama, patawad, Panginoon. Hugasan mo ako ng malamong dugo. Mula ulo hanggang talampakan, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ng bawat anak mo sa hapong ito. Punuin mo kami, Lord, ng Espiritu mo. Punuin mo kami, Lord, ng kagalakan. Na Espiritu, punuin mo kami ng kagalakan mo. puspusin mo. Puspusin mo kami ng Espiritu mo. Kami ay hipuin, palakasin mo. Hallelujah! Ikaw ang kailangan ng buhay at kaluluwa ko. Puspusin mo kami ng Narito Espiritu mo. ako, Punuin mo kami ng kagalakan mo. umibig sa'yo. Banal na Espiritu, Sabihin mo, Panginoon, puspusin mo ako ng Espiritu mo. kami Punuin mo ako ng kagalakan mo. ay Iligtas mo ang kaluluwa ko. palakasin mo. Ikaw ang kailangan ng buhay at kaluluwa ko. Narito ako, umibig Sabihin mo sa Panginoon, puspusin mo ako, Lord, ng ang Espiritu mo. puso't Punuin mo ako ng kagalakan mo. ngayon Dahil sa kaligtasan ibaguhin na bigay mo sa akin. Upang magamit mo buhay at Ibuka natin yung ating mga bibig. ako. Sabihin natin, Walang Lord, puspusin mo ako ng Espiritu mo. Punuin mo ako ng kagalakan pag-ibig mo. mo, Diyos. Dahil sa kaligtasan mo. Salamat, Panginoon.
Sumasamba sa iyo sa Espiritu. Banal na Espiritu, puspusin mo Isahan natin. Ating mga hipuin. Napuspusin tayo ng Panginoon ng kanyang Espiritu. Ang healing, ang miracle, ang kailangan sa hapong ito ng buhay at kaluluwa ko. I-receive natin yung power ng Lord. Ako umibig sa'yo. Ang puso't isip ko ngayon'y baguhin mo upang buhay at kaluluwa ko. Walang katulad ang pag-ibig mo, Diyos. Sumasamba sa'yo sa natin na mapuspos tayo ng Espiritu ng Diyos. Mapuspos tayo ng ang puso't isip ko ngayon'y baguhin mo upang buhay at kaluluwa ko. Walang katulad ang pag-ibig mo, Diyos. Sumasamba sa'yo sa Espiritu. Ang puso't isip ngayon'y baguhin mo upang buhay at kaluluwa ko. Walang katulad ang pag-ibig mo, Diyos. Sumasamba sa'yo sa Espiritu. Ang puso't isip ko ngayon'y baguhin mo upang buhay at kaluluwa ko. Walang katulad ang pag-ibig mo, Diyos. Maniwala tayo sa ating Diyos. Sumasamba sa'yo sa Manampalataya tayo. ang puso't I-receive natin yung Holy Spirit ngayon'y sa ating mga puso. Upang kaluluwa I-receive natin ang sasabihin ko. walang katulad ang pag-ibig mo, Diyos. Sumasamba sa'yo sa Espiritu. I-receive natin ang sasabihin ko. Ang Sabihin ninyo, puso't Lord, puspusin mo ako ng Espiritu mo. ngayon'y baguhin mo Punuin mo ako ng kagalakan mo. upang magamit Saan ka man, kaya kang abutin ng Panginoon. luwa ko. Malapit ka man malayo, abutin ka ng Panginoon. Ang pag-ibig mo, I-receive natin yung healing.
Sabihin natin, receive healing, Espiritu, receive miracle, receive deliverance, receive power of God. ayo'y baguhin mo. I-receive natin yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Sabihin natin, receive. I-receive natin yung kaligtasan ng ating kaluluwa. I-receive natin yung pagmamahal ng Diyos. I-receive natin yung kasaganaan ng Panginoon. Ibig mo, Diyos. Sumasamba sa'yo. I-receive natin yung pagtatagumpay ng gagawin ng Panginoon sa atin, sa ating pamilya. I-receive natin. Tanggapin natin yung pagtatagumpay ng Panginoon. Ayo'y baguhin mo. Tanggapin natin, i-receive natin yung kalakasan ng Panginoon. Basta't i-receive nyo na i-receive. I-receive natin yung proteksyon ng Panginoon sa ating mga buhay. Proteksyon ng Panginoon sa ating mga pamilya. Ibig mo, Diyos. Receive healing. Receive miracle. Receive deliverance. Receive power of God. I-receive natin na mapuspos tayo ng Espiritu ng Diyos. I-receive natin yung walang hanggang kagalakan ng Panginoon sa ating mga puso. Receive power of God. Receive Holy Spirit. I-receive natin yung kagalakan ng Panginoon. I-receive natin yung kapuspusan ng Espiritu ng Diyos. Tanggapin natin. Sabihin natin, tinatanggap ko ang kagalakan ng Panginoon. Tinatanggap ko ang kapuspusan ng Espiritu ng Diyos sa aking buhay, sa aking puso. Lord power. Holy Spirit power ng Holy Spirit. Kapuspusan ng Espiritu ng Diyos. I-receive natin, tanggapin natin. Mapuspos tayo ng Espiritu ng Diyos. Mapuspos tayo ng kagalakan ng banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon. Iupin natin ang puso natin kay Lord. Buksan natin ang ating mga puso sa Panginoon. Sabi mo, binubuksan ko ang puso ko para sa Panginoon. Binubuksan ko ang puso ko para kay Kristo. Tinatanggap mo si Kristo bilang Panginoon, bilang sa pagligtas sa aking puso. Kinikilala ko, ipinapahayag ng bibig ko na si Jesus ay aking Panginoon at Diyos ng aking buhay. Ipahayag sa bibig mo. Sabihin ng bibig mo, sumasapalata ako kay Kristo. Bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas at Diyos ng aking buhay. Manahan ka sa puso ko, Panginoon. At puspusin mo ko ng iyong Espiritu. Puspusin mo ko ng kagalakan mo, Panginoon. Nag-uumapaw na kagalakan. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo yung internet, YouTube, Facebook. Impapawin lahat ng tagapanood, tagapakinig natin. I-bless mo sila, Lord. Pagpalain mo sila, Panginoon. Matatak sa puso namin. Ang kapuspusan ng Espiritu ng Diyos. Matatak sa puso namin. Ang kagalakan ng Panginoon.
Salamat po sa kaligtasan ng kaluluwa namin. Ipagpasalamat sa Diyos ang kaligtasan ng inyong kaluluwa. Ipagpasalamat sa Diyos yung kagalingan. Ipagpasalamat sa Diyos yung himala. Ipagpasalamat sa Diyos ang pag-ibig ng Panginoon sa inyong mga buhay. Salamat po Lord sa hapong ito, sa katagumpayan. Sabihin mo, salamat Lord sa katagumpayan. Salamat po sa kaligtasan ng kaluluwa ko. Salamat po sa kaligtasan ng kaluluwa ng pamilya ko. Salamat sa pagpapala sa kasaganaan. Salamat sa tagumpay. Salamat sa kalakasan. Salamat sa proteksyon ng Panginoon sa aking buhay, sa aking pamilya. Salamat. Napakabuti ng Diyos! Napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Ibukas mo ng langit para sa amin. Thank you, Jesus! Sabihin salamat, Panginoong Isus, sa kaligtasan ng kaluluwa ko. Salamat. Patuloy pa akong puspusin ng Espiritu mo. Patuloy pa akong punuin ng kagalakan mo ang aking puso. Magpasalamat ka sa Diyos. Sabi mo, salamat Panginoong Isus. Salamat Panginoong Isus. Sa lahat ng ginawa mo sa akin sa hapong ito. Sa pangalan po ni Isus. Sa pangalan po ni Isus. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon.